Yo, good morning mga boss. Nandito na naman tayo sa YouTube ko. So yan, yung on earth nga pala, Red Phoenix Beta Shop. So ngayon, nandito tayo sa beta shop ko mga boss. So, umagang umaga, yan nakasara pa yung gate natin, no. And so ngayong umaga nga pala, ito yung binalot natin dahil magpapadala tayo ng beta sa Baguio. So, papaship natin siya ngayon. So maya maya pagtapos natin maglinis, ibubok na natin to. Papadala natin kay boss yan. So bali 5 beta yung papadala natin sa kanya. So yan mga boss, oh. Kitang kita nyo naman. And then all goods na all goods yan. So ilipat muna natin sila mga boss dahil baka malaglag, no. So binidyohan lang talaga natin siya para i-double check dun sa nag-order kung tama yung binalot natin para hindi tayo mamali ng pagpapaship, no. So yan, and then na-confirm naman ni boss kaya all goods na yan. So itong mga beta natin na nandito is meron pa tayong yan, mga neon beta. So ang benta nga pala natin ng beta ngayon is 100 isa, no. So yan, yan yung mga beta natin. So halos napalitan na. Ito mga bago na to. Yan. Karamihan na nandito ngayon mga boss, mga bagong angat na natin. Dahil may kumuha sa atin noong nakaraan ng wholesale. Karamihan AOC at red base ang kinuha sa atin. Ito mga bago to, mga ginugroup natin. Yan, oh. So marami pa tayo dito mga beta. So karamihan dito is fancy na light base and neon. So marami-rami pa tayong mga beta, no. Pero tuloy-tuloy pa rin naman yung breeding natin. So para pag na-out sila, may i-display tayo pa rin, no. So yon. So dito mga boss, ito naman yung mga female natin na breeder size na. So yan, pwede silang sorority, pwedeng pang materials. So yung iba nga dito may punit dahil nagpapang-abot na sila. So yan, pero karamihan dyan all goods pa. Pwede pa kayo kumuha ng pang breed nyo. So 100 lang din isa dito mga boss. Ito mga 4 months to 5 months old na to. Meron naman tayo na mas maliliit dyan, mga 3 months to 4 months old. So meron tayong ganyan. And then dito, yan mga beta pa rin. Karamihan ng beta natin is plakat talaga. Dahil di tayo nagbe-breed ng long fins, bihira. So yan, mga beta rin yan, mga naka-hard talisay. And then ito mga boss, mga ginawa natin na sorority. Dahil nagtanggal tayo ng mga naka-jar, no. So papakita ko sa inyo, ilawan natin. So ito mga boss, ito yung mga female natin na galing sa jarring. And then pinagsama-sama na natin para mas tipid sa space, no. And then mga naman to, halos magkakapatid tong mga to. Iba't ibang strain yung iba na lumabas, pero karamihan dito is magkakapatid. So yan. So sa sizing naman nila is mga going na to, regular size, no. Pero na yan, bilugan na yung mga yan. All goods na yan, pang breed. So yan mga boss, bilog na, oh. So pag brinid to is maglalabas talaga to ng ng mga pa-fry. So yan, iba't ibang strain. May Dumbo ear pa tayo dito. Yan, mga pang materials din mga boss. Sobrang daming female. Dahil nagbe-breed tayo ngayon, tuloy-tuloy ang paglabas natin ng mga beta. Kapag breeding naman, puro female lang nalabas, eh. Sobrang lamang ng female sa male. Bihira lang ang lamang ang male sa breeding. Kaya marami tayong pasobra na female. Ang out ko dito mga boss, 100 each, no. Dito mga boss, naman to. Ito, mga naka-jar dito is winater change ko to kahapon, no. Dinagdagan ko yung iba. And then dito ko galing kinuha yung mga female na pinakita ko sa inyo. Ayan, meron pa tayo dito mga boss. Ayan, mga palakihin pa. Yan. So mga beta, karamihan dito is male na dito sa mga naka-jar, no.
So halos tinanggal na natin dito yung mga female. So marami-rami pa tayong mga male betas, no. So ang pansin ko mga boss, kapag nasa bote ng lapad, ang beta is pahaba ang laki niya. Kapag sa 1.5 naman, namamax natin yung tamang laki ng beta, kumbaga pabilog, no. So yan. So ito mga boss, ano to, mga female beta natin to, mga pang out din. Ayan, no. Mga ano na to, pwede na rin i-breed yung iba. So yan, mabilis lang naman magpa-condition ng female, lalo kung live foods ang pakain, no. All goods na all goods. Ayan mga boss, red base, parang Hellboy pa nga. So yan, marami pa tayong mga beta dito, 101. Yan, napakarami. So papakita ko sa inyo mga boss yung breeding natin. So yon mga boss, ito na yung mga breed natin ngayon. So yung mga breed natin nung nakaraan, so nasa grow out na yon. Hindi ko na sila binidyo, no, pero nasa grow out na yung dalawang breed natin, no. Tapos ito yung iba. Yan, ito na yung second batch, no. So dito mga boss, karamihan dito is success, no. Yan, ang kapal ng bubble nest, oh. Pero may mga itlog na yun sa loob. So tinanggal ko nga pala yung female nito mga boss kahapon, no, kasi baka patayin niya na pag na late, no, dahil nag-drop naman na, and then tinataboy niya na yung female, tinanggal na natin. So mag-aantay na lang tayo, baka bukas o mamaya is mag-umpisa na yan mag-hatch, no, and then tanggalin natin yung takip. Dito naman mga boss, red base naman to. So halos lahat ng to mga boss AOC. Yan, di pa tayo nagsasalang uli ng mga neon beta. So dito success din. So di ko alam kung nag-uumpisa na ba ito mapisa, dahil mas nauna to nag-drop. So yan, no. So ano rin to, red base, AOC na red base, no. So success na yan. And then itong pangatlo mga boss is, ayan, may mga fry na. So dito mga boss, yan, may mga beta fry na tayong nakikita. So nagfi-free swim na sila. So ibig sabihin, nag-uumpisa na sila mag-hunt ng pagkain nila. So yung iba nalulunod pa, yan, oh, yung iso. Pero sasagipin naman yan ng tatay, ibabalik dun sa nest. Hindi niya naman yan kakainin, no. So kailangan natin sila mapakain ng BBS ngayong araw para makakain sila sa una nilang araw ng free swim. Mahalaga yon. So para makasurvive sila. And then dito mga boss, meron din tayo ditong breed. And then dito wala na tong female din. And then mas nauna to ng isang araw sa kanila. So dito mga boss, ito parang mas maraming fry din tong mga to sa kanilang lahat. Hindi lang makita dahil madilim, eh. So yan mga boss, tignan natin, ilawan natin, no. So yan, no, kung mapapansin nyo, mas malalaki yung mga fry dito dahil mas nauna nga to ng isang araw dun sa lahat ng breed natin. So yan, so pag ganito mga boss, papakainin pa natin sila ng 3 beses, mga 3 araw, ganyan, bago natin sila ilipat sa grow out. So di muna natin tatanggalin yung tatay para maalagaan yung tubig, maiwasan yung kitikiti, dahil pag may kitikiti yan, mauubos yung fry natin. Dito meron din tayong breed mga boss, tignan natin, no. Ayan, so di ko alam kung success na, pero kagabi ko lang kasi to breed, mukhang bubble nest pa lang, wala pang itlog. Mag-aantay pa tayo ng 2 araw, dalawang araw at kalahati, kasi 3 days breeding natin, eh. Pag walang egg yan, sablay yan. Pero sa nakikita ko, masipag si male gumawa ng bubble nest, no, kaya pupwersahin niya talaga yung female para umitlog. So yan yung bubble nest niya, napakakapal.
Kondisyon na kondisyon. So sana maparamis natin sila, no. And then ditong isa mga boss, brinid natin. Yan. Parang patay yung female, no. Sablay. Pero ang kapal ng bubble nest niya. Hindi kaya umitlog muna yung female bago na patay. Tanggalin natin yung female mga boss, para hindi masira yung tubig natin. So yan, tanggalin natin yan. So yun mga boss, tinanggal na natin yung female. Pero ang kapal kasi ng bubble nest eh. Baka mamaya may itlog dyan eh. Kasi ganun yung beta. Kapag ang female beta is nangitlog na, nagiging siga yung male lalo para protektahan yung itlog niya. So handa niya nang patayin yung female beta, ano man ang mangyari. So pinatay niya yung female beta dahil pinoprotektahan niya yung itlog. Pwede yun. Pwede rin na napatay niya yung female beta kasi hindi sila na pairing, no. So tapon method kasi tayo, pero sayang, maganda yung female beta at condition naman. Pero makapal yung bubble nest, kaya hindi muna natin wawasakin yan. Mag-aantay tayo hanggang sa mapisa. Pag nagbago, failed.